Sa lilim ng mga sinaunang puno, kung saan kumakaluskos ang mga kawayan at bumubulong ang mga ilog sa langit, naninirahan ang isang bayang kinagabayan ng espiritu, kaayusan at batas ng mga ninuno. Ang kanilang mga pangalan ay hindi palaging nakasulat sa mga libro, ngunit ang kanilang mga paraan ay inukit sa memorya. Noong huling bahagi ng 1500, isang pride Espanyol na nangangalang Juan de Plasencia ang sumulat tungkol sa isang lipunan mayaman sa kaugalian, espiritu at karunungan, ang mga Tagalog ng Luzon. Ito ang kanilang mga pamaraan bago ang katahimikan ng kolonisasyon. Wala kami kung walang batas. Ang mga barangay, ang aming nayon, ay pinamumunuan ng isang dato. Ang hustisya ay aking tungkulin, mga multa, pagkaalipin, kahit kamatayan. Ang aming lipunan ay nakahanay. Ako ang Maginoo ng marangal na angkan. Ako ang katalunan. Sa pamamagitan ko, nagsasalita ang mga espiritu. Nag-aalok kami ng mga dahon, bigas, apoy, upang gabayan at protektahan. Si Bathala ang pinakamataas nating Diyos. Ngunit ang mga anitos, mga espiritu ng mga kamag-anak na matagal nang nawala, ay patuloy na nananatili sa ating mga puso. Nagbigay ng mga handog sa mga sagradong simbahan, ginto, hayop, panalangin. Ang buhay ay isang mundo ng mga palatandaan. Nagsimula ang pag-ibig sa bigay kaya, regalo ng nobyo. Nagdala rin ng dote ang nobya, parehong may timbang.
Kapag ang lalaki ay namatay, ang kalahati ay sa babae, ang natira ay sa anak. At kung walang tagapagmana, ang kayamanan ay babalik sa dugo. Ang mga patay ay hindi kailanman binabayaan. Sa ilalim ng mga tahanan, malapit sa mga puno, hinintay nilang magsimula ang paglalakbay. Naghihintay si Makas sa kabutihan, ang lupain ng mga ninuno. Ngunit yaong nawala sa kasalanan, lumalakad sila patungo sa kasanaan. Dumating ang mga Espanyol. Tinawag nila kaming mababangis. Nawasak ang ating mga espiritu. Pinatahimik ang ating mga Diyos. Pero sa dilim, nagbubulungan pa rin kami. Sa ilalim ng abo, nanatili ang aming apoy. Hindi sumulat si Juan de Plasencia para ingatan tayo. Ngunit sa kanyang mga salita, nanatili tayo. Isang tao ng katarungan, espiritu at tradisyon. Inaalala, Ginagalang, dinadala dinadala ang legasiya.